Isang dating hari ng hardcore, kinatatakutan ng kalaban at minahal ng libu-libong fans. Pero paano kung ang isang superstar na minsang pinapalakpakan ng buong arena ay tuluyang mawala sa kasikatan? Ito pala ang kwento ng isang alamat ng Philippine basketball na si Bong Alvarez. Noong araw, mula sa pagiging scoring machine sa Philippine Basketball Association hanggang sa madilim na yugto ng kanyang buhay na halos sumira sa kanyang pangalan, pamilya at kinabukasan. Ano nga ba ang nangyari? Paano siya nalulong? At higit sa lahat, paano siya muling bumangon? Samahan niyo ako hanggang dulo sa video na ito dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa basketball, kundi tungkol sa ikalawang pagkakataon sa buhay. Noong dekada 90, isa si Bong Alvarez sa pinaka-kinatatakutang scorer sa liga. Kilala siya sa bilis, tapang at walang takot na pag-atake sa depensa. Hindi siya ang pinakamalaki sa court, pero isa siya sa pinakadelikado. Tinawag siyang Mr. Excitement dahil sa kanyang explosive na playing style. Kahit sinong bantay, kaya niyang lampasan. Kahit anong depensa, kaya niyang butasin. Sa bawat laro, punong-puno ang arena ng sigawan tuwing hawak niya ang bola. Dumating ang panahon na tila walang makakapigil sa kanyang karir. Endorsement, kasikatan at respeto, nasa kanya na lahat. Pero tulad ng maraming atleta, may isang kalaban na hindi nakikita sa scoreboard. At iyon ay ang personal na laban sa sarili. Habang tumataas ang kasikatan, kasabay din ito ang pressure. Pagod sa laro, stress, impluwensya ng maling barkada, at ang lifestyle na dala ng bigla ang kasikatan. Unti-unting napalayo si Bong Alvarez sa disiplina na nagdala sa kanya sa tagumpay. Hanggang sa dumating ang puntong nasangkot umano siya sa paggamit ng iligal na droga. Sa simula, tila kontrolado pa, pero kalaunan, ito ang kumontrol sa kanyang buhay. Po sir, kaya lang ipapatulong po kay Mike Mahuli na. ka namin dahil sa warang. Kaya nga po sir, ipapatulong po kay Kaya Mike. lang. Nagsimulang maapektuhan ang kanyang performance. Late sa training, nawawala ang focus at unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa dating idolo. Mula sa palakpakan, naging bulungan. Hindi nagtagal na apektuhan ang kanyang career. Ang dating superstar nawala ng mga oportunidad. Maraming fans ang nadismaya. Ang iba, hindi makapaniwala na ang kanilang iniidolo ay dumaraan sa ganitong problema. Mas masakit pa rito, naapektuhan din ang kanyang personal na buhay. Ayon sa mga lumabas na kwento noon, dumating siya sa puntong halos wala ng direksyon ang kanyang buhay. Ito ang yugto na maraming atleta ang tuluyang nawawala. Marami ang hindi na nakakabalik at dito na nagsimula ang pinakamahirap na laban ni Bong Alvarez. Hindi laban sa kalaban sa court, kundi laban sa kanyang sariling pagkatao. 100, 200, napakahalaga pala yun sa ibang tao. Wala akong mahiraman. Sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na nagbago. Yan ay ang realization. Napagtanto niya na kung hindi siya titigil, tuluyan niyang mawawala ang lahat, pati ang sarili niya. Sa tulong ng pamilya at mga taong hindi sumuko sa kanya, nagsimula siyang bumangon. Hindi naging madali ang lahat. Ang paglayo sa bisyo ay hindi isang araw lang na desisyon. Ito ay araw-araw na laban. May mga pagkakataong muntik na siyang bumalik sa dating buhay, pero pinili niyang lumaban. Unti-unti niyang ibinalik ang disiplina sa sarili, unti-unti niyang binuo ang kanyang sarili. At dito nagsimula ang tunay na pagbabalik, hindi na bilang player, kundi bilang isang ordinaryong tao. Ngayon, ibang Bong Alvarez na ang makikita. Mas tahimik, mas simple, mas malapit sa pamilya. Bagamat wala na siya sa professional spotlight, dala niya pa rin ang mga aral na kanyang pinagdaanan. Nagiging inspirasyon siya sa maraming tao, lalo na sa mga kabataang atleta na muntik ng maligaw ng landas. Ang dating alamat na nakilala sa puntos at highlights, ngayon ay kilala sa kwento ng pagbabago at muling pagbangon. Pinatunayan niya na ang tunay na lakas ng isang atleta ay hindi lang nasusukat sa dami ng puntos, kundi sa kakayahang bumangon matapos bumagsak. Ang kwento ni Bong Alvarez ay paalala na kahit gaano ka kasikat, tao ka pa rin. Lahat nagkakamali, pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil minsan, ang pinakamagandang pagbabalik ay hindi sa basketball court, kundi sa buhay mismo. Kung may natutunan tayo ngayon, ito ay hindi hadlang ang nakaraan,
para magsimula muli. Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at pakisubscribe na rin sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon at totoong buhay ng mga sports legends. Maraming salamat po sa panunood, hanggang sa susunod na video.